naay pay basura diha. Kung wala siguro maura to kung kinsay maluoy sa mua. Ihibalo po kami lang tagulang mi. Napapansin sa iyong mga kapaligiran. Noong September 25, 2010, alas 7:15 ng umaga ay tinungo ng aming grupo ang Bawing Dam Site upang masaksihan ang tunay na istorya ng mga taong nabubuhay sa pagkalkal ng basura. Hindi na masama. Andito po tayo ngayon sa Bawing Dam Site kung saan hinuhulog ang mga basura galing sa buong Jensan. Kung makikita po natin ngayon, kasalukuyang nagbababa ang isang dump truck ng basura at dinudulog naman ito ng mga scavengers upang makakuha ng mga bagay na pwede pang ibenta. Maya-maya ay magkukuha po tayo ng isa sa kanila para interviewin. Ito si Aling Julina, isa sa mahigit 300 na mga ngalakal ng basura sa Bawing Dam Site. Sa edad na 64 ay isa siya sa nakikipag-unahan at nagtitiis sa init ng araw upang makakuha ng basura na siyang pangtustos sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Tulak na para magtrabaho, magkalkal ng basura na. Yung tulak sa tuag, sa tuaban, trabaho ko. Sa imong kuan naka-sustain gid siya na nakatabang gid sa imong pang-adlaw-adlaw nga kanang gina pang ano mo sa imong panginabuhi kanang gilang nagkasigi kag pang ano din basura. Wala ka akong isa. Pero kanang sa imong pang-adlaw-adlaw na yung mga gastos nimo na nakatabang gid siya na kanang sa basura na. Sa isang oras po na pagkakalkal ni Nanay Julina ay ito na po ang kanyang nakuha. So sa atin pong makikita, meron po ditong mga lata at iba't iba pang mga uri ng mga basura. Ito po ang mga nakuha ni Nanay. So sa atin po nakikita, ang mga basura ay ang mga bagay na ito na tinuturing natin basura ay sa kanila po ay merong halaga. So ito po ay ibibenta po ito ni Nanay at ang maibibenta niya dito ay pwede na po makatusto sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Di ba po may naipatupad ng ordinance segregation of waste? Nasusunod po ba talaga ito ng taga Jensan, sir? Sa kasalukuyan, nagpa-piloting pa po tayo. Because sa kakulangan ng ating mga sasakyan, nagpa-pilot pa tayo sa mga different areas. Schools, sa ating mga palengke, ating city hall. Pinipili po muna natin ang ating education campaign sa kanila at saka yung enforcement. So, ibig sabihin, hindi pa po talaga totally na naipatupad ito, sir? Opo. Okay. Natotally pa po. So, sa nakikita po namin doon sa dam site, sa Bawing, may mga batas po ba na nagproprotekta sa mga scavengers na mga alkal ng basura? Kasi po, marami po sa kanila doon ang naghahanap buhay sa pangangalkal lamang ng basura. Ang syudad po natin ay very concerned about the scavengers itong nangangalkal. Supposedly, gusto natin silang makontrol na hindi na sila dadami, but economically, nakikita natin kailangan nila yung na hanap buhay, nagagawa rin lang hanap buhay, at saka meron silang nakikita. Yun nga, meron tayong kasabihan na yung pinagtatapon lang natin na others waste, no? Nagiging treasure sa kanila. Opo. So, yung batas natin na nagpoprotekta sa kanila, although nagsasabi ang ating ordinance number 12 na walang magsasquat sa area. Ang regulation lang natin ay pwede silang maghanap buhay at as of this time, pero hindi sila titira doon sa area. And they are being regulated by our office na dapat hindi sila magdadala ng mga bata doon. There must be adult. At saka sa number nila na marami sila, so meron po tayong shifting para lahat sila, kung anong pwede mapakinabangan doon, meron silang makukuha. Okay, sir. Since at present, sir, andoon na sila, ano po ang batas, sir, na para maproteksyonan yung health nila, sir? Ano sa DOH, ano po yung, may ano po ba doon sila, sir? May mga gamot po ba na? Ang CSWD po natin ay very active sa pagpoprotekta din sa kanila, including our office. Yun nga, binabawal po natin yung mga talagang matatanda na, bawal yung mga
bata na dadalhin doon. Wala po tayong mga stray animals dapat doon. So, isa yun sa pagpoprotekta sa kanila, and we are very thankful na meron tayong mga NGO na nagbibigay rin ng suporta sa kanila, feedings at saka mga gamot. Opo. Sir, may narinig po kami na ililipat na po ang dam site sa Sinawan. Sa palagay niyo po ba, allowed pa rin ba ang mga scavengers na mga lokal doon, sir? Definitely, until kung meron po tayong sanitary landfill, talagang medyo stricto po tayo doon. But eventually, as to hindi ma-displace ito, because we recognize itong mga scavengers natin na tao pa rin ng Gensan, konsensyon ng Gensan, at mas lalo natin silang tutulungan. So yung ginagawa ng city government, we are now undergoing research na pag ma-display sila o matutuloy na itong ating sanitary landfill, meron pa rin silang kabuhayan. So pinag-isipan po na maigi ng ating city government na bigyan sila ng kabuhayan na pwede na magiging eco-aid sila. Dito na sila tutulong, hindi na sila mangangalkal ng basura, or they are qualified enough, pwede pa rin silang tumulong doon sa final segregation natin sa area. Marami tayong sa ating sanitary landfill, merong pwedeng mga trabaho na kung fitted sila, pwede silang pumasok. Thank you, sir. Kanang by batch daw mo diri. So para sa imo hanay kanang okay ra ba na sa imo nga gihati-hati mo tulo ka batch. So it means ana dili mo kada adlaw nagaanhi diri. Kayo jud kagadto diri nay. Mga unsa oras nay? Alas 6. Alas 6 siya pagkahapon na sa ka oras maguli. 4 mauli mo. Alas 4. Bali tulo mo ka adlaw diri nay. At sa isa ka semana tulo ka der jud imong duty. Nya sa kuana na nay sa uban adlaw nay unsay man imong ginatrabaho nay? Wala. Daw possibility nga ibalhin ang kining dam site. So kanang naa ba kay panawagan sa government nato sa atong gobyerno kung para sa inyo ha nga unsa imong gusto ipaabot? Makukabaluan na tayo. Kanang imong kuan nga gusto ba ka matabangan sa gobyerno or para sa imong mga kaubanan diri Kung maluyang Ginoo sa mua, bawal na yung trabaho. Kung magsabang salamat pa na sa ilaha. Kung maluo pa ang kuan ng gobyerno. Kung dili, masakon ito. Mahala ka mamatay. Pero halimbawa na kung maingon sa imo na unsa imong gusto nga tabang imuhang gusto nga gikan sa gobyerno sa imuha o sa imong kaubanan diri Kuan ba nga kwarta, maghatag sila unsay atong gusto. para sa imo na unsa ang natabang sa gobyerno sa imuha or sa mga laing si nga nakatabang sa imong panginabuhi. Wala. Nya na unsa man imong nay mahatag nga mensahe sa mga tawo nga kanang siyempre para sa amoa nga tiglabay lang mig basura. Unsa man imong iingon sa amoa nay kanang Salamat lagi kay ulabay sila dire, kami lang mag kuan dire, mangukay. Nya biligya man na, nya gilabay nila dito, giabot dire, kami lang mangukay. Nya tapos naimong gi kuan dire, baligya, kwarta pa dire. Pasalamat diha sa Ginsan, ilan sila gilabay dire. Ang landas mo ay mag-iilaw. Sinubukan ng aming grupo ang pamamaraan ni Aling Julina sa paghahanap buhay. Ang karit na siyang ginagamit ng pangkalkal ng basura ay nagsisilbing daan upang makahanap siya ng mga bagay na maaring ibenta. Maghintay at may Nandito ako ngayon sa pagbaba ng basura. Sinusubukan kung paano ang pagbaba ng pagkalkal. bukas pa sa iyo. Napakahirap pala ang ganitong uri ng trabaho. Kailangan mo mag-stay sa init ng araw. Ito ay hindi biro. Ito ay isang pagtitiis. Sa kaunting minuto ng pagkalkal ay nadama ng aming grupo ang init at pagod sa paghawak ng karit. Tunay ngang mahirap ang trabaho ni Aling Julina.
ng aming mga kasama na nagsilbing tahanan ni Aling Julina. Isang kanlungan na nabuo dahil din sa mga basura. At ang tahanang ito ay siyang naging silbing saksi sa kahirapan ng pamilya ni Aling Julina. Pasudlo namin ni Nanay Idris sa ihang balay. Ikan man sa basura. Gani. Ikan man sa basura. So kaning Ikan man four sa... corners nga kaning balay diri nagatulog si Nanay o si Tatay. Kaning mga gamit nga mga Nanay. Kaning say nakita ni mo sa mga basura nay kanang sa pagkalkal ni mo nay. Nanay. Pero niya, wala pag ka nag-inunay nga kanang hugawan ka, ana. Kasi siyempre, gikagog basura. Saan mo ay himuta ano, pag-ikan mo sa basura, saan mo saan mahugaw pa, hindi ka mahugaw man eh, kay ikan sa atong kasing, makuha lang dito. Dati po siyang nagkatrabaho, Nay. Oo. Dito sa kauban mo, sa kwan. Maura niya akong kauban sa una, pero nag-ikan siya yung sakit, aman sa nakatulog. Pag kumana, kamat pa ko sa inyo, kay balik mo doon. Tawag pa ko, bisan ka na lang akong uga pa ko kamo, trabaho pa ko sa basura, pero ay hay po din kay karaag namin makaon. Salamat pa ko sa basura, kay naay pa yung basura niya. Kung wala siguro, maura to. Kung kinsay maruoy sa mua, ihibalo po kami lang, tagulang me. Sa panahon nga imong gihatag sa amuha, dako jud ka imong pasalamat kay yung pagsamok-samok sa imong hanay ba. Gisamok ka namo sa imong trabaho pila ka oras. Kami jud dako ka imong pasalamat may as Trinitarian, dako jud ka imong salamat. Karon nay among ihatag nay among gamay nga pahalipay. Unta makatabang ni sa imuhang gamay baski isa lang kaadlaw na pangkuan. So muni nami mga dala-dala ng gamay nay. So amo ni ihatag sa imuhang Salamat dahil bisan gamay sa dawa ko. Ang buhay ay ganyan, mayroong ligaya at lumbay, maghintay at may nakalaang bukas. May bukas pa sa iyong buhay. Tutulungan ka ng Diyos na may lalang ang iyong pagdaramdam. Italangin mo sa may kapal na sa puso mo ay mawala ng So, mauni siya ang kamot ni Nanay nga nagapaning kamot sa pangadlaw-adlaw. So, makita ninyo ang kamot ni Nanay. Hugaw siya. Talaunin mo. Hugaw siya nimo pero para sa iya ha, limpyo iyang gitrabaho. Kay tungod limpyo ihang pure iyang intensyon nga nagapaning kamot. Ang mga basurang sa atin ay marumi, walang pakinabang, hindi kaaya-ayang tingnan ay itinuturing na kayamanan na nagsisilbing pangtawid gutom ng mga taong nabubuhay sa basura. Sana ay magsilbing aral ito na ang basura mo ay buhay nila. Ito ang kalkal, ang istorya ni Aling Julina, ang istorya ng mga taong nabubuhay sa basura.